You're the only thing keep going through my mind. Nothing that I do, take the place of you. So ayun mga kainding, magandang araw sa atin. So meron tayong gagawin dito ngayon, isang mini bluetooth speaker. So ang complaint ng may-ari nito mga kainding ay no power at hindi na raw gumagana. Tapos ito yung kanyang volume, volume power on. Tingnan natin. So wala talagang display. So ayan o. Tapos mga kainding, ito yung kanyang pinaka charging input. So sigurado 5 volt siguro to. Yan, so ang brand pala nito mga kainding ay Buska. Ayan. So ngayon mga kainding ay subukan natin kung ito yung magagawa natin. Try natin gawin. Ito ay walang display. Wala talaga. Ayan. Isa na natin yung mga kainding. Mga kainding, kakalasin na natin. Yan, buksan na natin mga kainding. So yung battery niya mga kainding, dalawa ginamit. Dalawang battery. Tanggalin muna natin yung speaker. Saka yung battery. Ayan. So dito yung kanyang charging input. Tapos ito, antenna. Ayan. So speaker niya, so itong speaker niya, so okay pa naman, walang punit. Tapos ito yung pinaka power switch, tapos ito yung charging input niya, pang 12 volts ang design ng kanyang charger. So ayan. Tapos tanggalin na natin to, maka-winding yung muna yung board para maano natin. So tanggalin ko muna itong pinaka-antenna nya. Para makalas natin yung board. Para makabuhilo tayo. Bakit ito ay walang power? So, may nakalak pa. Yun. Ulak lang natin. Yun. Ang ending, tanggal na natin. So, ngayon, injikan muna natin itong ng charging. So, hanapin natin yung kanyang positive. Lagay natin sa times 10. Yan, times 10. Yan. So ito mga kainding, so tingnan natin kung magkasama pa itong dalawa. So hindi magkasama dito. So itong dalawang mga kainding, ito ang magkasama kasi pumapalo yung tester. So ibig sabihin mga kainding, ito yung ating ground. Tapos ito yung positive, itong dulo. Check natin. Positive. So tingnan natin tong pinaka point niya. So ayan. So mga nga ito yung positive, yung dulo. Kasi itong dalawa pinagdikit natin. So may continuity. So ayan yung ground niya. Tapos ito yung positive natin. So ngayon mga kainding, so kuha lang tayo ng charger na 5 volts. So direct muna natin. So mga kainding, nakakuha na tayo ng power cord.
Type out, pang charging cord. Tapos, direct natin dito. Kumain ka na ulit. Almusal na. Ulan. Kasi kami, magkain. So, ito yung body ground. Ground natin pala, ground positive. Ito. Ayan, tapos saksak na natin. Tingnan nga natin kung may magpa-power ba ito. So on. Ang sakit. Tama ba? Tingnan natin kung tama ba yung ating ano, nailagay na positive. Baka mamaya magkamali tayo. Tingnan natin ngayon pinakadulo nito. Sa karugtong nito ay diode. So ayan, tama naman. Hey! Tama naman na winding yung positive natin. Yan natin. Shit, para sigurado. Kung may kamali tayo. Yan. Yan natin. Natin kung may power. So wala. Walang display mga winding, oh. So checkin na natin kung may 5 volts. Kung may 5 volts na pumasok dito, supply natin. So lagyan ko muna ito ng tape yung antenna, baka mamaya lumikit doon sa ano. Kapag titester natin, makalimutan. Hindi natin makainin kung mayroon pa tayong 5 volts. So wala, ah. So walang 5 volts. Walang pumasok. Sira yata tong charging cord natin. Tingnan nga natin. Niloloko yata ako dito, ah. Tingnan natin. Kung meron siyang 5 volts. Ay wala. Walang 5 volts mga winding. So sira yung ating ano, itong cord. Charging cord. Hanap tayo ng iba. So wait lang mga winding, hanap lang ako ng ibang ano, cord. Kaya pa lang ano, walang pumapasok si charger sa cord niya. Winding, so nakakuha na tayo ng cord. Panibagong cord. Hindi ngayon may sounds yung ano mo cellphone. Bawal ma-record, baka tayo makapiright. Copyright. Kaya mga winding, so iinang natin dito. Yung ground, iinang natin ulit. Ayan. So yan mga winding, so isaksak na natin itong charger. So tingnan natin kung si mag-switch. Power on natin. So ayun naman, may power mga winding, umilaw. Kasi walang display. Ayan. Checkin na natin mga winding kung merong ano pumapasok dito sa battery. So saan yung battery niya? So ito. Checkin natin kung abot pa dito yung supply. Ayan. So yan mga winding. So may 5 volts tayo, 5 volts.
5 volts. So 1, 2. 3.5 volts, tama ba? So meron tayong so tingnan na natin test yung isang digital gamitin natin para actual na makikita natin na ano yung kanyang ayan actual na makukuha natin yung reading. Ayan, ay ayaw yung dulas. Yun mga hindi, 4.8. Ayan, 4.8 volts. Ayan. Nagka-charge naman siya. Ay, may supply naman doon, pero bakit walang ano, display ito? Ayan, oh. Walang display yung kanyang board. Walang display yung ating board, oh. Walang indicator. So ngayon so yan ay naka-on makoinding. So mag-check tayo ng ano mga voltahe kung meron ba dito tayo masukat. So meron tayong 3.8. Ayan. So check natin yung capacitor niya kung meron. Lipat natin. So itong capacitor niya mga winding, walang voltaheng pumapasok. Dito sa kanyang 10 volts. Walang pumapasok. So dito sa isang capacitor, itong capacitor na ito, galing sa contact battery. So meron tayong 4 volts. So pagdating dito sa kanyang capacitor, so walang supply mga ka-winding. So dapat meron ito. Ay 3 volts man lang. Walang pumapasok. So ayan. Kaya mga ka-winding, so itong capacitor niya na itong mga ka-winding, kailangan magkaroon ito ng supply para ito ay magkaroon ng display. Itong ating ano niya, yung harapan niya. So ito mga ka-winding, tanggalin muna natin itong antenna na ito sa gabal ito sa ating pagre-repair. Tapos ito mga ka-winding ay iangat natin para maka-plaster tayo ng maigi. So ayan mga ka-winding, oh. So dapat ito kasi mga ka-winding, itong pinaka itong capacitor na ito may supply. So ito meron 5 volts at saka dito sa switch may standby naman siya ng 5 volts. So dito lang talaga hindi maabot yung kanyang supply sa capacitor. Dapat merong ano doon, pinaka standard na voltahe niya dito ay 3.3 volts. So wala tayong makuha dito ng 3.3 na supply, dapat meron yan. Kaya hindi ito nagka-supply, hindi nagdi-display. So yung problema nito mga winding, okay naman yung kanyang standby power indicator light, may power pero walang display. So yun ang ayusin natin mga winding. So meron tayong kung option natin na gagawin natin dito mga winding pag ganitong scenario ng ating kasi meron siya meron namang supply dito yung sa pinaka switch. Itong switch niya may supply naman yan. Pagdating dito sa dalawa, wala. Itong capacitor meron, meron yan. Ulitin natin kasi hindi kasi clear kanina ang baka naguguluhan yung ating viewers. So ayan, so sinaksak ko muna mga winding. So pinaghiwalay ko muna para sila ay tawag dito, sila ay para maka-plaster tayo ng ng pag-repair. So ayan mga winding, saksak na yan. So isit natin yung ating tester sa DC. Ayan. So ground tayo, ito ground. So, meron tayong 5 volts galing charger. Ayan. Kita kaya ito, dito tayo yung sa tinap natin, nag-direct muna tayo. Ayan, 5 volts. Ayan. Tapos so dito sa ito yung switch niya,
papunta rito. So ito ay i-ground lang natin yung isang test rod. So dito may standby time 5 volts. So hindi pa yan naka-on mga winding. So i-on natin yan. Tapos pagdating dito, so wala pa yan. Pag in-on natin ito mga winding, saka lang to magkakaroon ng supply. Ito. So ito natin. Yan. So umilaw na itong ating indicator light. So ayan may ilaw na. So dapat may 5 volts na ito. So ayan 4.8 volts. So meron. Tapos itong kapasitor niya dito, ayan, may supply. Tapos pagdating dito sa isang kapasitor mga winding, so wala siya. Ayan negative. So baliktarin natin yung spread natin. Ayan wala talaga. 0.8 lang ang kanyang tahi. So ayan. So naka-on yan. So yan may ilaw yan So wala. So itong regulator niya mga winding, may 5 volts naman dito yan. May supply yan ng 5 volts. So yan. Testin natin ulit. So yan, body ground natin. Ay, body ground. So ilagay lang ko lang sa ground ito. So hindi pala nakita. Ano ba yan? Ganyan lang natin. Yan. Ground. Tapos dito sa pinaka niya. Ayan, may 5 volts. Dating dito, wala. Pero naka-on na yung winding. So, wala rin yung gitna natin. Ayan, 5 volts. Dapat itong gitna, magkaroon dapat yan na supply. Itong gitna. Napapunta rito sa capacitor. Punta dito yan. Talaga hindi talaga mag-display ito. So yan, meron na naman akong technique dito mga ka-winding na gagawin natin technique. So ito mga ka-winding yung aking video. So para lang ito sa mga baguhan mga ka-winding, sa mga nag-uumpisa pa lang sa electronics. Sana makatulong tayo sa ganitong sistema ng ating pag ganitong problema ng kanyang mga di-bluetooth. So dito mga ka-winding, kita nyo tong USB. Ayan, USB. Ayan, yan yung USB na yan mga ka-winding. So based in experience ko itong mga ka-winding, sa yan ang ibibigay ko sa inyong technique dito pag ganitong walang display. So kasi lahat ng di-bluetooth hindi pare-pareho ang sira, magkakaiba yan. So itong mga ka-winding, so dito ako kukuha ng kasi papunta rito yan mga ka-winding sa kanyang yung kanya sa capacitor. So ayan kumbaga magkadikit lang yan to. Ito yung positive niyan, positive. Ayan. Ito yung negative ng capacitor, tapos ito yung positive. So magkadugtong yan sila dito mga ka-winding. So ayan so malabo, blurred lang. So ayan linawin natin. Ayan yung guhit na yan, kita nyo yung guhit na yan, magkadugtong dito yan. Ayan yung guhit na yan papunta rito. So magkarugtong yan. So ayan mga ka-winding. So kukuha lang tayo ng panglagay dyan. So ito mga ka-winding yung ating mahiwaga. So may nakakuha tayo ng wire. So ngayon, balatan ko lang to mga ka-winding balatan ko lang to. Ayan. Ay, hindi pa pala na nahinang. Ito mga ka-winding ay mga panibagong technique na naman ito mga ka-winding yung gagawin natin. So para to sa mga baguhan, pero dyan sa mga professional na, yung mga magagaling dyan, so hindi na po ito para sa inyo mga ka-winding. Para sa nagsisimula na lang to. So kung bago lang kayo sa aking channel mga ka-winding at napadaan kayo, so please subscribe at pindot na ng notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So ayun mga ka-winding, so yan, so baka yung hiling ko lang sa inyo mga ka-winding, so sana hindi natin i-skip yung ating mga ads para malaking tulong na po sa inyo yan sa atin mga ka-winding. Malaking tulong nyo na po yan. So yun mga ka-winding, so itatap ko na at ihinang na natin. So ipapakita ko sa inyo actual. So positive ito ng mga ka-winding. Dito tayo sa USB, saksakan yung USB. So magkarugtong yan dito, magkadikit yan. Magkadikit lang yan sila dito sa capacitor. Tapos yan. So hinangin ko muna ang ka-winding, tapos papakita ko sa inyo para makita nyo talaga na nakahinang yan.
Ay padumikit. Maano. Ayan. So ayan mga ka-winding. So nakahinang na yan dyan. Ayan. Sa may ano. So iikot ko lang ayan. Oh. Nakahinang na yan. Tapos saan natin to padaanin? So dito na lang, dito ko na lang padaanin. Ayan. So ngayon mga winding, itatap natin ito dito sa may switch. Kasi ito mga winding ang standby niya ng 5 volts. Ito yung standby ng 5 volts niya. Pag yan nakaupa yan, pag inon yan, saka lang bubukas to, magkakaroon ng 5 volts. So yan dyan natin ilalagay itong kanyang isang wire. So yan. So titestingin natin mga winding kung ito'y gagana ba. So putulin na natin. So try lang natin mga winding kung papagana natin. Pero sa ano mga winding, sa pag ganing kung pagtutro, kailangan i-trouble talaga maigi. Kasi hindi bang pwede na pag hindi tayo nag-trouble mga winding nang sira. Kung paano siya ano paano siya mabuhay natin. So ayan, so itatap natin dito. So lagyan ko muna ito ng hinang para dumikit. Wala ko palang hinang to. Ayan. So hinang natin dito. So ayan. So okay na mga ka-winding. So ayan o. Pahinang na, di ba? Ayan. Focus lang natin. Ayan. Pahinang na. So galing dito sa USB, saksakan ng USB sa positive. So magka-series dito yan. Tapos dito tayo sa nagtap sa switch ng ano. Kasi kung wala kung wala naman supply itong switch niya, so hindi rin gagana to. Eh okay naman yung kanyang supply ng switch. Good naman. So dito tayo magtatap. So ayan. So jumper lang ang katapat natin diyan mga winding. So ayan. So ngayon testingan natin mga winding kung ito'y magka-display. Tapos ngayon mga ka-winding, ano ba yun, nagalaw pa. So ngayon mga ka-winding, ito, wala kasi tayong ganitong charging, ganitong bilog. So gagawin ko nito mga ka-winding ay lalagyan natin ito ng pang type C na charger. So ito mga ka-winding, oh, dito na lang natin ilagay yan. Kung siya, halimbawa ito gagana, okay na. So ilusot ko na lang dito, may sariling butas na siya, oh. So dito na lang natin padaanin. So yan, so hindi na tayo magbubutas. So yan lang ang pwede natin paraan dyan. Kasi ito pwede sa bilog, pwede rin siya sa ano, sa type C na charger. So kadalasan kasi walang ganito, so mas maganda charger na lang. So maglagay tayo dito ng charging input mamaya. So i-testing muna natin itong mga winding kung ito ba'y gagana na. Tapos tingnan natin kung ito ay itong wala kanina mga winding, walang supply na kapasitor. So dapat magka-supply yan itong kapasitor na ito. Ayan, oh. So ayan. So ngayon saksak na natin itong mga winding. So ayan, ito yung ating saksakan. Ayan. Ayan. So saksak natin. So ayan, so i-on natin. On. Ayan. Ayan, may power na. Tapos ngayon, yung nawawalang supply kanina mga winding sa kapasitor. So ito, itis natin kung meron na ba yan. Kung meron na tayong makuhang voltahe dyan. So ayun mga winding, so meron na tayong nakuhang 4.2 volts. So diba, ito yung wala kanina. Ayan, 4.2 volts. So ayusin nga natin. So masyadong ano, ayan. 4.2 volts. So ngayon tingnan natin itong harap kung meron na bang display. Tingnan natin. So ayun mga winding, oh. May display na siya, di ba? So yan, naka Bluetooth na siya pala, naka ready na ng Bluetooth. So ngayon mga winding ay ang sunod nating ayusin ay yung itong lagyan natin ng charging port. Yung ano, yung tawag nun, pang charging. So kukuha lang ako mga winding, so sandali lang para ma-testing na natin itong kanyang ano, battery. Kasi at least na meron na tayong display. So off muna natin. Tapos ito, hindi ko na siguro ito tatanggalin. Pwede maghanap na lang ako ng wire na para ipasok dito. So ito mga winding, so kuha muna tayo ng charging port. So ito na mga winding, so nakakuha na ako ng ano, charging input. So ito convert na lang natin to para maging dual na siya. Kaya pwede siya sa bilog,
Pwede siya type C. Kaso lang dito natin. So dito may sariling butas na siya. So dito natin lagay. Kaso lang hindi kasi yung maka-winding eh. Kunti na lang siguro ang ano ko dito. I-cut. Para pumasok. So cutin lang natin to. Para pumasok. Kasi medyo masikip. Ayan. Itong butas niya ikakat lang natin. Gamit na lang tayo ng kutsilyo. Ayan. Sana lumusot na. Lumusot ka na para masaya. Ah, pa rin ah. Kulang pa rin. Ayan. Konti na lang. Yun, nagkasya din. Ayan mga ka-winding oh. So yun. Plaster na. So, okay. So ito, hinangan na natin ito mga ka-winding. So ngayon, lagyan lang natin to ng glue stick. So glue stick pala muna natin mga ka-winding para hindi mabunot. Ayan. Yun. Ayan, wala nang kawala yan. Ayan. Hindi na matatanggal yan. So isa pa, medyo kapalan lang natin. Ito lang gilid mga ka-winding gagawin natin. Yan, tibay na yan. Ayan. Matibay na yan. Tapos, so lagyan na natin ng ayan. Tulin lang natin to at lagyan na natin ng wire connection. Ayan. Ay, putol pa. Tapos, hinangin natin. So, hinangin lang natin dito mga ka-winding. Yung positive at saka ground. So, ayan. Yung B yan, yung B. Yung BCC niya. Tapos, ito. Ayan. Positive. Ayan, namin na natin. Tapos, ito, yung nilagay natin kanina, ay ano, so tatanggalin na natin ito mga ka-winding. Tatanggalin na natin ito. Yan, putol lang tayo dito. Kasi magiging dual na ang ano niya nito mga ka-winding. So, isang bilog, isang pwedeng pang type C na charger. Ayan. May ano pa kayo? Glass block? Tapos tanggalin natin to, yung charger na nilagay natin ng temporary. So yan. So ito, dito na natin i-tap yan. So ito yung positive. Okay. Tapos ground. So dito yung ground. Ayan, ka-winding, nahinang natin. So ngayon, check na natin itong battery mga ka-winding. Kung
kung may laman ba ito. Sigurado walang laman to. Baka drain. So tingnan natin kung may laman. Positive, negative tayo. Seven volts. So may laman sa McWinding. Okay yung battery niya. May 7 volts. So testing natin kung so kuha lang tayo ng pang type C na charger. Testing natin kung siya gagana itong nilagay natin. So wait lang mga winding. Ayan, may nakuha na akong pang type C. So saksak natin charger. Ayan. So tingnan natin kung siya mag-charge. Ayun. Wala ah. Tester natin. DC volts. So may 5 volts. Tapos ilagay natin yung battery mga winding kasi magkakarga. Ayan. So nilagay na natin yung battery. Tingnan natin kung siya magkakarga. Ayan. Meron mga winding, nagkakarga siya. So nagkakarga siya. Tingnan natin kung tumatakbo. So hindi na natin sa display. Ayan. Ay. Okay. So power on ko nga. Ayun, nagkulay green. Nagkulay green siya mga winding kasi meron na tayong load na battery. So ayun. Ayan, puno siya. So okay pa yung battery niya mga winding. So ayos, nagkakarga naman siya. Okay yung ating battery. Ayan o. So okay. Tingnan natin kung may display. Try lang natin. Ayan. So ngayon mga winding ay tawag nito. Salpak na natin para matesting na natin itong mga winding. So ayan mga winding, so ang problema nito mga winding. Kaya lang mga winding ay yung may problema pa tayo dito mga winding. So pag nilagay natin yung battery, nawawala yung kanyang display. Kasi kaya nawawala yung display niya mga winding kasi tumataas yung kanyang voltahe. Ngayon ito hindi ko pa nilagay yung battery. So okay naman yan, good naman yung kanyang display. So i-on natin. So nakasaksak yan mga winding. So ito yung charger. So ayan nakasaksak. So tapos yan, buhay yan. So yan, sinaksak na natin yan. Tapos ang nito mga winding, so i-power on switch ko mga winding. So ayan. So normal siya. May display. Kaya lang pag nilagay natin yung battery dyan, yan ay wala ng display. So yun, patayin muna natin mga winding. Tapos ilagay natin yung tanggalin ulit natin to. Kasagabal to eh. So ito yung tinap natin dyan. So ngayon, ilagay natin yung battery niya. So ito yung battery. So itong battery niya mga winding. So binuksan ko pa nga itong battery. Akala ko nasira na. So hindi naman pala. So meron tong 7 volts. So yung kanyang battery puno yan. So ngayon mga winding yan, nakasaksak na yung ating battery. So ito yung battery input niyan. Tapos ngayon, i-power on natin mga winding. Hindi siya nagdi-display. So isa pa yun yung problema natin dyan. So ayan. Power on. So ayan o. Naka-power on na yan. So ayan o, nagkulay green na kasi may battery na yan. So ayan o. Walang display, di ba? So ngayon mga winding, so itong yung papunta sa yung sa display natin ay yung capacitor na ito.
Sukatan natin ang voltahe mga ka-winding. Kung mayroon ba, baka nawawala yung voltahe niyan. O, tingnan natin kung nawala ba siya. So, tingnan natin. Yan. Tester para kita. Ayan, kita kaya. Ayan. So, sukatan natin to. Itong capacitor, ito. Yung kanina. So, meron tayong na-reading mga ka-winding na 7.4 volts. So, over current voltage siya mga ka-winding. So, hindi yan talaga magdi-display kasi over voltage. So, ngayon mga ka-winding, paano ba natin ma-solve yan? Mapababa natin voltahe na yan. So, paano natin mapababa yan para mag-display itong ating pinaka indicator, yung pinaka-display niya para magkaroon ng yan, yung display na Bluetooth. So, yan 7.4. So, another technique na naman tayo dito mga ka-winding. So, paano natin mapababa kahit mga 4 volts man lang. Kasi 3.3 lang dapat itong mga ka-winding. For 5 volts, so okay na dapat yung supply nito sa capacitor. So, ayan hindi nawawala. So, ngayon, meron tayong gagawin dyan mga ka-winding. Another technique na naman. So, patayin ko muna. Ayan, off muna natin to. So, ayan. Pinutin ko muna mga ka-winding. So, itong inano natin mga ka-winding, itong tawag nun, yung tinap natin, itong nilagyan natin, ang nag-bypass tayo dyan. So, alisin natin itong mga ka-winding. Itong tinap natin, so tatanggalin natin uli yan. Tapos, maglalagay tayo ng resistor dyan mga ka-winding para yung kanyang voltahe ay pababain natin. So, yan ang technique na naman gagawin natin dyan. So, kukuha lang ako ng resistor mga ka-winding. Saan na ba yung resistor? Ito mga ka-winding, so marami tayong resistor. So, ito. So, halo-halo na to. So, mamili na lang ako dito kung alin gagamitin ko dito. So, ito, ano ba ito isa? So, pipiliin ko to, 1K at saka 10 ohms yung nandun. So, ito, 56 ohms ang ilalagay natin. 56 ohms na resistor ang gagamitin ko. So, ngayon mag-winding ay, yan ay itatap natin dito. Yan. So, bago yan ay, lusutan muna natin ng tube. Ayan. Kaya isuot natin doon. So, isuot ko muna dito sa wire na nilagay natin. So, ayan. So, ito, dagger technique na naman ito mga ka-winding. Gagawa natin ang paraan yan hanggat magkakaya pa natin gawin. So, pag hindi na kaya, ganun lang yan. Hinto muna. Tapos, pahinga. Ayan, ilagay natin dito yan. Ayan, pwede na siguro to. So, hinangin lang natin. Ayan. Tapos, ilagay natin dito yan mga ka-winding sa pinag-alisan natin ng jumper. So, ayan. So, ginamit ko pala dito mga ka-winding na resistor 56 ohms. So, ayan. Ayan. Tapos ito, iksian na lang natin ng konti. Kasi masyadong mahaba itong resistor. So, ayan. Itulan natin. Tulan lang natin. Ayan. Tapos, iliko ko lang to para pagkapitan ng tingga. Ayan. 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 Ay. So ayan, so ilagay na natin mga ka-winding yung resistor. So ayan. So bago natin ilagay itong tube niya mga ka-winding, bago natin takpan para hindi dumikit dito sa ground ng regulator. So ngayon so testing natin ngayon mga ka-winding. So nakasaksak pa rin yung battery. So ayan. So tingnan natin mga ngayon mga ka-winding kung siya ay magka-display na ba. So ayan. So abangan natin mga ka-winding. So ayan resistor. Ayan. Tingnan natin kung magka-display ito. So nilagay natin resistor.
So ayun mga winding oh. So gumana. So nagka-display. So di ba? So okay na to. So nasaksak na yung battery natin. So kahit mag-charge na tayo, hindi na mawala yan kahit isaksak na natin yung charger. So ayan, saksak natin yung charger. So ayan. So tingnan natin kung mamamatay yan. So palagay ko hindi na yan. So ayan. So naka-steady pa rin siya mga winding. So ngayon mga winding, tingnan natin itong kapasitor niya kanina. Ito yung may mataas na voltahe kanina na 7 volts. So ayan, ito na yung tester ko. So tingnan natin yung kanyang voltahe. Kung yan ba ay normal na. So ayan, tingnan natin kung normal na ba yan. So balik rin natin. So ayun, meron na tayong 4.2 makawinding na voltahe sa kanyang kapasitor. So ayan makawinding, standard na yan, normal na yung voltahe natin. Ayan, di katulad kanina na 7 volts. Talagang hindi di-display yan. So ayan. So okay na yan makawinding. So hindi na yan mamamatay. So ngayon, pwede na natin itong takpan yung ating nilagay na resistor. Tapos, ay ititesting na natin itong kanyang speaker. So yan, patayin na muna natin. So ayan, isarado lang natin mga winding. Tapos, ito ay ilagay na natin kasi okay na. So balutan na natin to. Itong, yan. Yung resistor na yan. Yan. Para hindi siya dumikit doon dito sa ground ng regulator natin. So inangan ko lang. Ayan. So okay na yan. So yan, dahil gumikit siya dyan. So hindi na yung ano. So yan. Tapos isalpak na natin mga winding sa kanyang housing. Lagay na natin para ma-testing. So ito yung kanyang speaker. Ilagay na natin. Yan. Tapos yan. Isalpak na natin to. Yan, lagay lang natin yung antina para makalimutan pa yung antina. Okay, ang gulong. Yan, sakto lang siya dito mga winding oh. Ito na yung butas. Yun. Tingnan natin. Kasi ng mga tornilyo. Ang ba nila na yun. Ito ba yun? Yan. Para matesting na natin to. Malakas kaya ito. So ito yung sa antenna. So alisin na natin tong tape. So baba natin. So yan. Tapos antenna. Ayan. Okay na. So wala na ba tayo makalimutan? So ayan. Swak na ito. So rechargeable na siya. Iipit yung yung wire. Kailangan hindi umipit. Yan. Okay na siguro to. So yan, lagyan na natin ng tornilyo kahit dalawa lang muna. Buska. Ang brand nito ay Buska. Uy, hindi ata nakakayos ah. Nangyari dito. Hindi lumapat. So wait lang.
So, dalawa lang muna. Ayan. So, mga winding. So, okay na. So, saan yung power on ito? Power on. So, ito yung power on. Ayan. So, i-ano natin, switch. Power on. So, baka natin yung display. Ayun, lakas. Okay. Ayan. Bluetooth has been connected. So, ayan. So, i-ano natin. Nasaan na yung ating cellphone? So, ano natin mga winding. So, lagay natin sa remix. Tingnan natin kung malakas ba yan. So, ayan. So, play natin. So, ayan, oh. Ayun. Ayun kayo. So, ayan mga kaimding. Malakas din pala ito kahit maliit. Maganda rin ang tunog. So, ayan. Ayan. So, lipat natin. Lipat natin. So, lipat natin na music. Ayan. Ayan. Charge natin mga kaimding. Charge. Ayan. Walang signal. So ayan mga ka-winding, so hanggang dito na lang po tayo. Kung bago lang po kayo sa ating channel at napadaan na kayo, please subscribe at pahit na ring notification bell para updated po tayo pag may bago tayong video. So God bless po sa ating mga ka-winding. So bye bye na po. So ayan. Keeping us up.